Alright mga ka-good news, may nagtanong dito, tara basahin natin. Hello po, mag-ask po sana ako kung bawal po ba talaga kumain ng dugo. Mga ka-good news, isa ito sa mga tanong na madalas nating naririnig. Kasalanan ba talaga ang pagkain ng dugo? May mga grupo kasi na nagsasabing bawal daw talaga yan forever. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng Bible? Tara, pag-usapan natin yan. Una, oo. Bawal yan sa Old Testament. Sa Leviticus chapter 17 verses 10 hanggang 11, malinaw ang utos. Bawal kainin ng dugo dahil ang buhay ay nasa dugo. Bakit? Because this was part of the ceremonial law ng Israel. Connected yan sa sacrifices, atonement, at worship system nila noon. So yes, may bigat ito. Pero para sa Israel, under the Old Covenant. Pangalawa, nung dumating si Jesus, nagbago ang pananaw sa batas tungkol sa pagkain. Sa Mark chapter 7 verses 18 hanggang 19, sinabi ni Jesus na hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparami sa tao. Ibig sabihin, food laws are no longer the basis of holiness or salvation. Mga ka-good news, under the new covenant, we are saved by grace through faith at hindi sa kung ano ang kinakain natin. Pangatlo, so bakit sa Acts chapter 15 may umiwas sa dugo? Mga ka-good news, we need to understand the context. Nung panahon nila ay may tension between the Jewish believers, sila yung mga sanay sa Old Testament laws, at Gentile believers. Sila naman yung mga walang background sa laws. Kaya sa Acts chapter 15, hindi ito salvation issue, kundi pastoral instruction for unity. Parang sinasabi nila ay ganito, para hindi kayo magkainitan, umiwas muna kayo sa mga bagay na highly offensive sa mga kapatid ninyo. Hindi sinasabi ng Bible na mawawala ang kaligtasan mo kapag kumain ka ng dugo. Now mga ka-good news, what's the point? Hindi pagkain ang nagliligtas. Si Jesus Christ lang ang nagliligtas. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, kayo'y naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Now kung ayaw ng konsensya mo na kumain ng dugo, i-honor natin yan. Pero kung may kapatid ka na kumakain ng dugo, huwag natin husgahan. Kasi mas mahalaga ang malinis na puso kaysa sa malinis na plato. Kung si Jesus Christ ang Panginoon mo, live in love, live in truth, and live in unity. What's your thoughts? I-type mo sa comment section.